Ang bagyong Yolanda, na kilala rin bilang Typhoon Haiyan, ay isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas at sa kasaysayan ng mundo. Ito ay nangyari noong ika-8 ng Nobyembre taong 2013, na nagdala ng hindi mabilang na sakuna at trahedya, lalo na sa rehiyon ng Visayas. Sa ilang oras na pagdaan nito, nabago ang buhay ng libu-libong Pilipino at nag-iwan ng matinding pinsala sa mga probinsya tulad ng Leyte, Samar, Cebu, at iba pang mga lugar sa Central at Eastern Visayas. Ang Yolanda ay isang Category 5 super typhoon na may dalang hangin na umaabot sa bilis na 315 km per hour. Hindi lang ang bilis ng hangin ang nagdulot ng malaking pinsala, kundi pati na rin ang storm surge na itinaas ng tubig sa dagat na umabot sa hanggang 5 metro sa ilang lugar. Sa ganitong uri ng bagyo, walang makakapaghanda sa tindi ng lakas nito, at ang ilang bahagi ng Visayas ay lubhang naapektuhan sa ilang oras lamang. Isa sa mga pinakanasalantang lugar ng bagyong Yolanda ay ang Tacloban City sa Leyte. Dito, halos hindi makapaniwala ang mga tao sa bilis at tindi ng bagyo at ng storm surge. Isang dambuhalang alon ang biglang tumama sa mga kabahayan malapit sa baybayin, na nagpabagsak sa mga estruktura, sumire sa mga gusali, at nagdulot ng hindi matatawarang pinsala sa buhay at ari-arian. Maraming residente ang napilitang lumangoy o sumiksik sa mga labi ng mga nawasak na gusali upang magtangkang makaligtas. Sa kabuuan, tinatayang mahigit 6,300 ang namatay sa hagupit ni Yolanda, at libo-libo ang nawalan ng tirahan. Marami rin ang naitalang sugatan at nawawala sa gitna ng kalituhan at kaguluhan matapos ang bagyo. Ang pinsalang iniwan ng bagyo ay nagdulot ng matinding kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan, gaya ng pagkain, tubig, at serbisyong medikal. Naging kritikal ang sitwasyon ng maraming komunidad na natrap sa lugar na walang kuryente, komunikasyon, at daan papasok at palabas. Makalipas ang ilang araw, unti-unting dumating ang tulong mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa buong mundo. Maraming bansa ang nagpadala ng tulong pinansyal, mga pagkain, tubig, at iba pang relief goods. Dumating ang mga international aid organizations upang magbigay ng suporta, mula sa mga doktor at medic teams hanggang sa mga engineering units na tumulong sa pagbubukas ng mga kalsada at pag-aayos ng mga daan. Gayunpaman, nagkaroon din ng mga hamon, tulad ng pagkaantala ng ilang tulong dahil sa sirang infrastruktura at mabagal na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya. Pagkatapos ng bagyo, sinimulan ang matinding proseso ng rehabilitasyon at pagbangon. Bagamat mahirap at puno ng hamon, nakitang unti-unting nagising ang bayanihan spirit ng mga Pilipino. Sa Tacloban at iba pang lugar, maraming residente ang nagsumikap na bumangon mula sa trahedya, nagtulungan upang muling maitayo ang kanilang mga tahanan at paaralan. Maraming rebuilding projects ang inilunsad upang maibalik ang mga eskwelahan, ospital, at iba pang pampublikong pasilidad sa normal na operasyon. Mula sa trahedya ng bagyong Yolanda, maraming aral ang natutunan ng bansa. Isa na rito ang pagpapahalaga sa kahandaan sa mga ganitong sakuna. Dahil sa nangyari, mas pinalakas ang mga programa para sa disaster preparedness, at pinag-ibayo ang disaster management system sa bansa. Nagkaroon ng mas misensing plano sa pagsasanay ng mga lokal na komunidad para sa mabilisang paglikas at mas malinaw na koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan sa oras ng sakuna. Ang mga aral na ito ay hindi lamang kapaki-pakinabang para sa Pilipinas kundi para na rin sa buong mundo. Ang kwento ng bagyong Yolanda ay kwento ng trahedya at sakripisyo, ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa at katatagan ng mga Pilipino. Sa kabila ng matinding pinsalang iniwan ng bagyo, patuloy pa rin ang pagbangon ng mga naapektuhan. Nagsusumikap na ipagpatuloy ang kanilang buhay, ang Yolanda ay isa lamang sa maraming pagsubok na kinaharap ng bansa. Ngunit patuloy na nagpapakita ang mga Pilipino ng hindi matitinag na lakas ng loob. Patunay ito na gaano man kalakas ang unos, ang espiritu ng bayanihan at katatagan ay mananatiling buhay.